Pero, good morning. Ay mo po, good morning, kape. Sige, katatapos lang. Salamat. Lagi na iniisip mo ah. Sarap sa lugar na to, no? Bakit? May ano ka ba ito? Memorable story? Mismo. Alam ba, Wup, anong kasaysayan ng lugar to? At paano to nakaugnay sa pagkatao ko? So, muli, magandang araw mga igan. Today ang araw na to ay Miyerkules Santo, no? Dahil sa lakbay hanap buhay ni El Bejero, tayo po ay dinala ating serbisyo publiko. From Manila to Antipolo, no? And then Antipolo, 3 kilometer distance from drop-off point, pumunta tayo dito. Bakit makasaysayan ng lugar to? Kami po ay dinala ng aming pamilya, na aming mga magulang, dito sa lugar to kung saan matatagpuan dito sa Sidyo Tagbak, Barangay San Antipolo, from Kabikulan, no? 1975 nang dumating kami sa lugar na to. At dito pinanganak ang isang behelong tulad ko. Yan. Ayon sa aking naalala, itong lupain na mismo ating tinitirikan ay ito yung talagang pangunahin na pinagpunan namin ng kabuhayan. Itong lupain na to ay yan ang produksyon ng bukirin, no? Na kung saan tinaniman namin ng palay noong panahon na yon, no? At kung natatanaw mo yung kabundukan na yan, Wupup, kita mo ba yan? Yes. Kita mo ba yung kabundukan na yan? Yan yung nagsilbing pantawid gutom namin sa mga nakalipas na taon, no? Diyan kami kumukuha ng kahoy na ulingin, diyan kami kumukuha ng mga bungkawi na binebenta namin, no? Diyan kami kumukuha ng mga malaking kahoy, yung lugar na yan, na ginagawa naming talaksan na binebenta by feet, no? Sa mga mangangalakal. At itong lugar na ito talaga yung sentro ng aming trabaho. Itong lugar na to na taliman at ng aming paring aming mga magulang nung nabubuhay pa. Nakakatuwang balikan ang lugar nito dahil ngayong umagang ito, nakatayo ako sa lugar kung saan ako nagsimula, mga lodi mga igan, no? Gusto kong ipasilip sa inyo mga lodi mga igan, ang napakagandang lugar, no? Na matatagpuan mo dito sa Barangay San Tagbak. Alam niyo ba kasaysayan ng malabundok na yan, mga paraisong bundok na yan? Yan. Ayun, no? Oo. Ayon sa kasaysayan na aking kinamulatan, yung bundok na yan ay pinagkukunan ng malaking, kasing-laking bloke, no? Ng marmol. Ng marmol. Napakaganda ng lugar, idolo, no? Makasaysayan ng lugar ito. At sa muli mga lodi mga igan, no? Ang sarap balikan ang lugar na to dahil dito naninirahan yung aking mga kapatid, no? Dito sa lugar na to. Tara, tingnan natin sila, kumustahin natin. Mga lodi mga igan, dahil nga itong lugar na to ay produksyon at taniman ng palay, tapos itong lugar na to ay pangunahing taniman ng mga gulay, no? Kung tawagin ito ay salog. Salog ay salitang Tagalog na naglalarawan ng anyong lupa na mababaw. Salog na pangkaraniwang tinitirhan ng tubig, no? Tara dito, lodi. Shout out sa aking kuya, no? Yun. Dante, na dito naninirahan. Yeah. Tama ang kanyang pamilya. Ayun, no? Ayun, no? Ayun, no? Sipag, oh. Natin, no? Good morning, good morning. Ayun, no? Napakaganda, no? Yan po yung may-ari dito ng Ay, no? bahay. Ang aking tsuhin, si Roy Binson ng Pamilya Umali. Yan. Kung nung nakaraang araw, pamangkin natin. Ngayon, mga lodi igan, dito sa kanyang maliit na bahay, meron siyang backyard, no? Backyard meaning palanguyan ng tilapia, no? Yun, no? So, mga lodi mga igan, yan po ay maraming laman. Tahimik lang kasi katatapos lang nilang mag-almusal. Dito sa lugar ng aking kuya, matatagpuan ang native na tilapia. Pag sinabing native na tilapia, sila yung kahit ilagay mo lang yan dyan, mabubuhay, no? After 6 months, pwede nang i-harvest, no? At sa gilid na yan, matatagpuan ang kanyang mga tanim. Ayan, Yun. mga tanim na Gabi. gabi, no? At sa gilid na to, mga igan, sa aking natatayuan, ating silipin ang pangunahing pinagkakabalan ng ating kuya, no? Ganda, no? So dito sa lugar na to, ilang araw nakalipas, ay yan po ay pinag-aalagaan ng kanyang mga baboy, no? At sa paglipas ng araw, yung pinagbentahan niya, ibili naman niya ng kambing, no? So walang sayang ang kanyang ideya, no? Yung pinagbentahan po na aking kuya ng halaga na pera galing sa baboy, dahil ngayon ay magtatag-init, hindi ganun kadali mag-alaga ng baboy, ibili ng kambing, napakaraming kambing, mga lodi mga ilan, pasilip po. Ito po yung native kambing, no? Yan. Na kamag-anak ni Jarwin. Yan. So dito rin,
Ang aking kuya ay may mga alagang manok, no? Ang native na manok na galing sa Eastern Samar. Shout out ng Bigay, no? Yun, oh. Ano? Tapos dito, malo di mga igad. Ang maganda rito, ang kanyang alagang bato-bato. Wow. Ito, oh. Ang aking kuya Dante ay may alagang bato-bato. Bati ba to? Bato-bato, yan. Ito yung panghuli nila, pangkate. Yan. Yan ay hindi mailap, no? Dahil yan ay sinanay sa tao. Tapos, yun yung production niya, nahuli niya. So, alam niyo ba mga lodi, mga igan, ang panghuli ng bato-bato ay hindi ginagamitan ng bala. Yan ay ginagamitan po ng lagkit, no? Alam niyo ba, ang salitang antipolo ay nagmula sa kahoy na mataas? Meaning, kaya ang antipolo po ay tinawag na antipolo nang galing po sa kahoy na mataas dahil ang antipolo ay yung lupa na pinakamataas, level sa Metro Manila, na pinagmulan na nanggaling sa pangalang antipolo. Ang pangalang antipolo ay isang malaking punong kahoy na pinagmumulan na madakta na ginagamit sa panghuli po ng bato-bato. So, pangate, tapos huli ng ibon, lalapit ang kanyang mga kaanak, lalagay sa isang kahoy, pag naaapak sa dakta ng antipolo, siya po'y mahuhuli na. Ligtas. Ayan. Ang galing, ah. Maganda, no? Yan yung trivia, no? So, tayo sa kubo-kubo natin, kuya. Ganda, oh. Ayun, no? Kuya Dante, good morning. Di ba, no? Dito sa kanyang lugar, mga igan, Yan, oh, sarap magpahinga dito. meron pong feet and feet, no? Haba, no? Yan, 6 feet ang taas na kubo. Gawa po siya sa native materials, so gawa sa kawayan, na kinuha po dyan sa mga kawayang bayog. Pag sinabing kawayang bayog, ito yung kawayan na walang tinik, no? Ayan, bayog tawag dyan. So pag sinabing bayog, matibay, buo. Ayan. Shout out kay kuya, no? Hello? Yan. Baka may gusto kang shoutout. Aking chewing gwapo. Yan, Lloyd no? Binson ng Umali Family dito sa Teresa Antipolo. Shout out dyan sa mga kamag-anak ko dyan sa Dilgaligo. Ayan. Ayan. Sa aking mga tiyuhin. Ayan. Diba? So, nakakasarap ng puso dahil sa hiwaga natin paglalakbay sa mga ito. Isa pong pamilya, kapatid natin ang nasumpungan na puntahan dito dahil may sobrang oras. Maya-maya ko ang Tiang El Behero and Whoop Hope ay masisilayan sa Kalakang, Maynila para magbigay serbisyo sa ating mga kabayan. No? Walang pinipiling oras, araw at pagkakataon, basta ang serbisyong totoo ay papatuloy paglipas ng panahon. So, muli, ingat ang lahat mga igan, isang masayang paglalakbay. Mga igan natin, pupunta ng Kamaynilaan, puntang probinsya. Ingat po tayo lahat, mga igan. Oh, nag-face pa, si Jerry. Whoop whoop!